Ito ay isang totoong kwento ng pambubuli, pagtataksil at matinding karahasan. 6 na estudyante mula sa National Defense University of Malaysia ay brutal na pinahirapan at pinatay ang isang kasama sa dormitoryo gamit ang plansa ng damit. Ang kasong ito ay naging kilala sa buong mundo bilang ang kasuklam-suklam na pagpatay kay Zulfarhan noong May 21, 2017 sa dormitoryo ng National Defense University of Malaysia. Natuklasan ng isang estudyante na ninakaw ang kanyang bagong binili na laptop. Sa halip na tumawag ng pulis, inakusahan niya si Zulfarhan, isang tahimik at tapat na binata. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi sa akusasyon, walang naniwala sa kanya. Galit na galit, lumabas ng dorm ang estudyante at bumalik kasama ang mahigit 20 kaklase para tanungin siya sa pamamagitan ng karahasan. Itinali nila ang mga kamay at paa ni Zulfarhan, tinakpan ang bibig niya, at mahigit 2 oras siyang binugbog ng mga kahoy na patpat at hanger. Sa buong pagsubok, iginiit niyang hindi siya ang magnanakaw. Ang totoo, wala talaga sa kanila ang nakakaalam kung ninakaw niya ang laptop. Gusto lang nilang may sisihin at alisin ang kanilang galit sa pagkawala. Nang makita nila si Zulfarhan na nakahiga sa sahig at malubhang na sugatan, marami ang nagsimulang matakot. Sila ay lumayo at itinigil na ang pag-atake. Gayunpaman, 6 na estudyante ang nanatili sa silid. At isa sa kanila na nagngangalang Abdul Hakim na nagmungkahi ng isang bagong anyo ng pagpapahirap. Sinusunog si Zulfarhan gamit ang plansa ng damit. Dinaig ng kalupitan, sinimulan nilang idiin ang nakapapasong bakal sa balat ni Zulfarhan. Halos mawalan siya ng malay dahil sa hindi mabata na sakit. Habang ang amoy ng nasusunog na balat kumalat sa dormitoryo sa loob ng 1 oras, ipinagpatuloy nila ang brutal na pagpapahirap na ito. Sa huli, ganap na pumangit ang kanyang katawan. Bilang karagdagan sa mga marka mula sa mga pambubugbog, 80% ng kanyang balat ay malubhang nasunog na may higit sa 30 paso na umaabot sa 3 degree burn. Kahit na ang kanyang pinakapribadong parte ay hindi naligtas. Nang malaman nilang nasa bingit na siya ng kamatayan, ang mga umaatake sa wakas ay nagsimulang matakot sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon.